Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang paglulunsad ng Kadiwa ng Pangulo Store sa Campo Aguinaldo sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Layunin ng programang ito na magbigay ng sariwa at abot-kayang produktong agrikultural sa mga sundalo at residente sa paligid ng mga piling kampong militar sa buong bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ang pagkakaroon ng matatag na supply ng pagkain at abot-kayang presyo ay makatutulong sa paglikha ng isang mas matatag na bansa. Sa iba pang ulat, nilinaw ni Senate President Cheese Escudero na hindi kayang magpatawag ng Senado ng special session kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, hindi maaaring magpatawag ng special session ang Senado. Aniya, kailangang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magpatawag ng naturang session para umusad na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang tugon ni Escudero kaugnay ng naging sulat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel III na simulan na umano ang paglilitis kay VP Sara. Aniya, hindi kayang magpatawag ng special session nang sila lamang. Mayroon kasi umanong mga proseso at basihan bago ito maisakatuparan. Iginiit din muli ni Escudero na kasalukuyang walang sesyon ang Kongreso. Nilinaw din ni Escudero na hindi isang special session ang hiling ni Pimentel na isang caucus meeting ng mga senador. Kaya naman hindi umano ito maituturing na impeachment court. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas siya sa pagsasagawa ng special session para sa naturang impeachment. Ngunit ayon sa kanya, kailangang manggaling ang request mula sa Senado. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinangunahan ni na Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan John Uy at British Ambassador Laure Bufils ang pagtatalaga at pagsisiguro ng etikal at ligtas na paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa Pilipinas. Layon ng ugnayan ng paghubog ng pulisiya ng AI sa bansa, pagpapalakas ng pandaigdigang kolaborasyon at pagtugon sa maaaring panganib na dulot ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, bat virus na katulad umano ng COVID-19 na tuklasan ng mga Chinese virologists. Malacanang pinabulaanan ang alegasyong magpapatupad ng martial law ang kasalukuyang administrasyon. Senate President Escudero nilinaw na hindi kayang magpatawag ng special session ng Senado kaugnay ng impeachment trial laban kay VP Sara. NCRPO planong gawing frontliners, all desk officer position ang mga babaeng pulis. Mga iligal na imigranteng Pinoy nakatakda ng i-deport sa US. DICT British Ambassador magkatuwang sa pagtatalaga ng ligtas na paggamit ng AI sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Natuklasan ng mga Chinese virology sa ang isang bat virus na katulad umano ng COVID-19. Ayon kasi sa naturang virologists, may pagkakapareho ang naturang virus sa kung papaano ito pumapasok sa cell ng isang tao. Sa kasalukuyan ay wala pang pahayag ang Department of Health ukol sa naturang virus.
Bunsod ng issue sa paglaganap ng fake news at misinformation sa mga online platform nitong kamakailan, patuloy ang Kongreso katuwang ang CIDG sa paglaban nito. Nitong kamakailan ay isa sa mga Cebu vlogger ang sinampahan ng reklamo dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Narito ang ulat. Magkatuwang sa paglaban sa fake news at misinformation ang mga miyembro ng Kongreso kasama ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Nitong kamakailan ay lubos na ikinalugod ng mga mambabatas ang naging hakbang ni CIDG Chief General Nicolas Torre III, partikular ang pagsasampa ng reklamo laban sa Cebu-based vlogger na nagpakalat ng maling impormasyon. Ito ay matapos kumalat sa isang social media post ang ulat na sinasabing na ospitalang general kalakip ang isang litrato ng nakahigang pasyente na may mukha ni Torre. Nagresulta ito sa search warrant ni Torre para makumpiska ang gadgets na ginamit umano ng vlogger sa pagpapakalat ng naturang pekeng balita. Umalma naman sa naturang search warrant ang naturang vlogger na kinilalang si Jun Abines sa pamamagitan ng isang live streaming sa Facebook nitong umaga kung saan hinamon niya itong harapin siya ng personal. Here I am, Jun Abines, ordinary Cebuano, challenging you. If you are not ready to kill me, at least face me and let's have a fist fight. Suntukan lang tayo. Sa kanyang naging pahayag sa social media ay kaniyang pinabulaanan ang mga akusasyong siya ay isang hacker. Samantala wala pang pahayag si Torres sa naturang post. Mariing paalala naman ng mga kongresista na ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon ay nagdudulot ng kalituhan na isa ring dahilan upang mailagay sa panganib ang buhay ng publiko. Kaya't marapat lamang anila na magkaroon sila ng pananagutan, pribado mang individual o kahit pakawani ng gobyerno. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bilang pagdiriwang ng Philippine Heart Month at National Cancer Awareness Month ngayong Pebrero, handog ng pamahalaan ng Quezon City at Department of Health ang libreng serbisyong pangkalusugan sa inilunsad na Puro Kalusugan Caravan. Binigyang diin ng pamahalaan ng lungsod ang layon nitong maagang agapan ng mga sakit, partikular ang maagang pagdetect sa cancer bilang pagprotekta sa mga residente. Kabilang din dito ang pagsulong ng QC na paglalagay ng calorie labels sa mga menu upang bigyang impormasyon ng publiko ukol sa nutrisyong kanilang kinakain upang tuluyang matugunan ang obesity at iba pang problemang pangkalusugan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, bat virus na katulad umano ng COVID-19 na tuklasan ng mga Chinese virologists. Malacanang pinabulaanan ang alegasyong magpapatupad ng martial law ang kasalukuyang administrasyon. Senate President Escudero nilinaw na hindi kayang magpatawag ng special session ng Senado kaugnay ng impeachment trial laban kay VP Sara. NCRPO planong gawing frontliners, all desk officer position ang mga babaeng pulis. Mga iligal na imigranteng Pinoy nakatakda ng i-deport sa US. DICT British Ambassador magkatuwang sa pagtatalaga ng ligtas na paggamit ng AI sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Bagamat wala pang inihayag na bilang, nakatakda ng i-deport mula sa Amerika ang mga Pilipinong iligal na naninirahan dito. Tinukoy ng administrasyon ni US President Donald Trump na ang mga Pinoy na madedeport ay pawang kadarating lamang sa Estados Unidos. Kung sakali, ito umano ang unang batch ng deportees sa ilalim ng kampanya ni Trump laban sa pagpapauwi sa mga iligal na dayuhan. Ilan sa mga Pinoy na ito ay naninirahan sa California, New York at New Jersey. Iminumungkahi ng Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na voluntaryo na lamang umalis kung hindi sumasailalim sa legal ang paninirahan ng mga Pinoy sa Amerika bago pa man ma-deport. Nagpahayag ng suporta ang Bureau of Immigration sa mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na pogo kasunod ng matagumpay na operasyon ng PAOK sa Parañaque. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Kinilala ng Bureau of Immigration o BI ang matagumpay na operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC laban sa iligal na pogo sa Parañaque City noong nakaraang ika-20 ng Pebrero. Sa naturang operasyon, 453 katao ang naaresto, kabilang ang 146 na dayuhang mamamayan kung saan karamihan rito ay mga Chinese. Kasabay nito, inihahanda na ng BI ang legal na proseso para sa deportasyon ng mga dayuhang naaresto matapos ang pag-turnover ng PAOCC. Ayon naman kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, patuloy ang pagsisikap ng ahensya upang tugisin at ipadeport ang mga dayuhang sangkot sa iligal na gawain. Ang akbang na ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal ang operasyon ng pogo sa bansa. Dito tiniyak rin ni Viado ang mas mahigpit na koordinasyon ng BI sa iba pang ahensya upang mapanatili ang seguridad ng bansa. Dagdag niya, mananatiling matatag ang BI sa pagpapatupad ng mga batas sa imigrasyon upang maiwasan ang muling paglaganap ng illegal na pogo operations. Patuloy rin ang BI sa kanilang mandato na tiyakin na ang lahat ng dayuhang nananatili sa Pilipinas ay sumusunod sa batas ng imigrasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kasunod ng pagtalaga kay South Korean actor So In-guk bilang Tourism Ambassador ng Pilipinas noong nakaraang linggo, target pang dagdagan ng Department of Tourism o DOT ang Celebrity Tourism Ambassadors sa bansa. Nauna nang naitalaga noong 2023 ang Japanese celebrity na si Alan Shirahama. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga sikat na personalidad mula sa mga target na bansa ay layo nitong itulak ang pagtaas ng turistang dadayo sa Pinas upang mas mapalakas pa ang turismo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, bat virus na katulad umano ng COVID-19 na tuklasan ng mga Chinese virologists. Malacanang pinabulaanan ang alegasyong magpapatupad ng martial law ang kasalukuyang administrasyon. Senate President Escudero nilinaw na hindi kayang magpatawag ng special session ng Senado kaugnay ng impeachment trial laban kay VP Sara. NCRPO planong gawing frontliners, all desk officer position ang mga babaeng pulis. Mga iligal na imigranteng Pinoy nakatakda ng i-deport sa US. DICT British Ambassador magkatuwang sa pagtatalaga ng ligtas na paggamit ng AI sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.